Sa bawat sulok ng ating alaala, may mga kwentong matagal nang natulog, mga kwentong pilit nating nilimot, ngunit bumabalik sa katahimikan ng gabi. Magandang gabi sa iyo, kaibigan. Bago mo ipikit ang iyong mga mata, huminga ka muna ng malalim. Ilabas mo ang lahat ng bigat ng araw na ito. Ang pagod, ang mga alalahanin, at ang mga bagay na di mo na kayang baguhin ngayong gabi. Samahan mo ako sa isang paglalakbay. Babalik sa panahong simple lang ang lahat. Panahong ang mga batay naglalaro sa labas kahit tirik ang araw. At sa gabi, ang liwanag ng gasera ang tanging gabay sa bawat hapag. Bumalik tayo sa dekada 90, sa isang baryong malayo sa syudad, kung saan ang hangin ay malamig at ang halakhakan ng mga kapitbahay ay aabot hanggang gabi. Sa panahong ang ulam ay asin, ang sahig ay kawayan, at ang musika ay tawa ng pamilya. Ito ang isang kwento tungkol sa isang bahay na may butas sa bubong. Isang tahanang luma, mahirap, ngunit puno ng pagmamahal at pag-asa. Isang kwento ng magpapaalala sa atin na ang tunay na kayamanan hindi kailanman nasusukat sa ganda ng tahanan, kundi sa init ng damdaming bumabalot sa loob nito. At ito ang ating kwento ngayong gabi. Ang bahay na may butas sa bubong. Sa paanan ng bundok ng San Miguel, may isang bahay na maliit na yari sa kahoy, bawit at tasal. Ang paligid ay puro palayan, mga punong mangga at mga kalabaw na tahimik na nagpapahinga sa dapit hapon. Ang hangin ay may halong amoy ng dayami at nilulutong sinaing mula sa kusina. Doon nakatira ang mag-asawang si Mang Toro at Aling Mila, kasama ang kanilang dalawang anak, si Lino, 12 anyos, at si Marites, 8 taon. Ang bahay nila ay may bubong na pawid. May mga siwang na tinatagos ng ulan at sahig na kawayan na nag-iingay kapag may naglalakad. Pero kahit ganoon, sa tuwing papalubog ang araw, ang bahay na iyon ay napupuno ng halakhak, amoy ng nilulutong tuyo at kaluskos ng mga batang naglalaro. Tuwing umaga, maaga silang nagigising. Si Mang Toro ay gigising bago pa sumikat ang araw. Habang kumakanta ng mag-exercise tayo tuwing umaga, mula sa lumang radyo, inihahanda niya ang kanyang mga gamit, martilyo, lagari at pako. Si Aling Mila naman ay nagsisiga sa likod ng bahay, nagluluto ng kanin gamit ang kahoy. Ang usok ay dahan-dahang umaakyat sa langit habang tumutunog ang sipol ng takori. Si Lino nakabantay sa harap. Hinihintay ang gatas na mainit mula sa bote na ginawang lata ng kape. Si Marites naman, tahimik na nag-aayos ng mga plastik na pinggan, para bang may malaking handaan kahit asin lang ang ulam. Tuwing tanghali, nagtatagpo silang lahat sa ilalim ng punong mangga. Doon sila kumakain ng kanin, tuyo at kamatis. Si Mang Toro ay madalas magbiro. Pag may kamatis, parang fiesta na. At si Aling Mila naman ay tatawa, sabay sabing basta't sabay-sabay masarap ang kahit ano.
Ang mga bata, kahit pawisan at sunog sa araw, ay palaging may ngiti. Pagkatapos kumain, tatakbo si Lino sa ilog para maligo, habang si Marites ay naglalaro ng bahay-bahayan gamit ang mga dahon ng saging. Ang kanilang laruan ay lupa, ang kanilang kasiyahan ay hangin. Isang hapon ng tag-ulan, may dumating na bisita. Isang lalaki na matagal nang hindi nakita ni Mang Toro, si Mang Densyo. Kababata niya na matagal nang nanirahan sa Manila. May suot itong puting polo, may relong kumikislap, at may dalang mamahaling pabango. Pagdating niya sa bahay, agad siyang napatingala sa bubong. "Pare," sabi niya, "bakit di mo maipaayos tong bubong mo? Ang dami mong ginawang bahay sa iba, pero ito, butas pa rin." Ngumiti lang si Mang Toro, sabay sagot, "Balang araw siguro, kapag may sobra na. Sa ngayon, ayos lang ito. Basta't may bubong kami kapag umuulan, sapat na." Napangiti si Mang Densyo, ngunit may halong pagtataka. Hindi niya maintindihan kung bakit kaya pa ring ngumiti ni Mang Toro sa gitna ng hirap. Bago siya umalis, binigyan niya si Mang Toro ng kaunting pera. Ngunit imbis na gamitin para sa yero, ginamit ito ni Mang Toro pambili ng bigas at gamot ni Mela. "Mas kailangan namin ang laman ng tiyan kaysa yero sa bubong," anya habang nakangiti. Lumipas ang mga taon. Si Mang Densyo ay yumaman lalo. May malaking bahay sa Manila, may sasakyan at negosyo. Ngunit, sa kabila ng yaman, madalas siyang mag-isa sa hapag. Ang mga anak niya ay abala sa cellphone. Ang asawa naman ay palaging nasa ibang bansa. Tahimik ang bahay. Sobrang tahimik na kahit tiktak ng orasan nakakaistorbo. Isang gabi sa tindi ng ulan, bigla niyang naalala ang bahay ni Mang Toro. Ang mga tulo ng ulan sa pawid, ang tawanan ng pamilya, ang halakhakan sa gitna ng dilim. At doon niya naramdaman ang lungkot ng sariling kayamanan. Samantalang sa baryo, si Mang Toro ay matanda na. Si Aling Mila ay unti-unti nang nanlalabo ang panangin. At sina Lino at Marites ay pamilyado na. Ngunit tuwing umuulan, bumabalik sila sa bahay na iyon. Ang bubong ay butas pa rin. Ngunit sa bawat tulo ng ulan, may halakhak pa rin. At sa bawat patak ng tubig, may kasabay na dasal ng pasasalamat. Kaibigan, sa bawat tahanan, may kanya-kanyang kwento. May mga bahay na magagara pero malamig. At may mga bahay na luma at butas pero puno ng init at pagmamahalan. Ang bahay ni Mang Toro ay paalala na ang kasiyahan ay hindi kailanman nabibili. Hindi ito galing sa bagong gamit o malinis na kisame. Ito ay galing sa pagtanggap sa kakulangan sa isa't isa at sa buhay na meron tayo ngayon. Kaya bago mo ipikit ang iyong mga mata ngayong gabi, isipin mo kung gaano ka pinagpala. Kung may bubong kang tinitirhan, may hapag na kahit may simpleng pagkain at may mga taong nagmamahal sa iyo. Iyon ang kayamanang hindi kayang katapatan ng anumang ginto. Tandaan mo, kahit may butas ang bubong, kapag may ngiti sa ilalim nito,
Ang ulan ay hindi problema, kundi biyaya. Kaya huminga ka ng malalim, pikitin mo ang iyong mga mata, at hayaan mong ipaalala ng gabing ito na sa bawat patak ng ulan ay may kwento ng pag-asa, ng pagmamahalan, at ng tahimik na kasiyahan hindi kailanman nawawala. At dito nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi. Ang bahay na may butas sa bubong.